Hello mga ka-bake and roll. For today's video ay gagawa tayo nitong napakalambot na tinapay. And take note guys, wala tayong nilagay dito ng bread improver. Pero tingnan nyo naman guys kung gaano siya kalambot. Wala siyang pinagkaiba doon sa tinapay natin na nilalagay natin ng bread improver. Kaya huwag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Dito sa ating bowl, gagawin muna natin yung ating sponge dough. Ayan, sponge dough method yung gagawin natin ngayon guys. Pagsasamahin muna natin yung ating warm water, instant yeast at saka yung ating 1 cup na all-purpose flour. Kung meron kayong bread flour, mas maganda para mas maganda yung alsa ng ating dough. Tatakpan lang natin ito ng cling wrap, then rest lang natin ito ng 30 minutes. Kakailanganin din natin dito ng 500 grams na all-purpose flour. Then after 30 minutes, ito na yung sponge dough natin. Dapat ganito yung magiging texture ng ating sponge dough. Nakikita niyo bubbly na siya. Dapat dito rin natin malalaman na active pa yung ating yeast. Ayan, then ilagay na natin yung kalahati muna ng ating all-purpose flour. Again, kung may bread flour kayo guys, mas maganda. Then nilagay ko na rin yung ating powder milk, sugar, salt, at saka yung ating full cream milk. Hindi ko muna nilagay lahat ng ating milk. Dito guys, tansya-tansya tayo dito bago po natin na ma-achieve yung texture ng dough na hinahanap natin. Matagal na ako gumagawa ng sponge dough method guys. Kaso lang, first time ko ngayon gumawa nitong sponge dough dito gamit ang flour ng dito sa Europe. Kaya ayan, tansyan-tansya muna yung ginawa ko dito guys. At dahil hindi rin tayo pare-pareho ng brand ng flour na ginagamit, ayan, ganito lang din yung procedure yung gagawin nyo guys. Ayan, pakonti-konti lang yung pag-add nyo ng flour nyo. Pwede nyo ilagay din lahat na ng inyong milk. Tapos pakonti-konti lang din yung lagay nyo ng flour kapag medyo masyadong wet or sticky yung inyong dough. Pwede kayo mag-add ng flour ng pakonti-konti din. Basta ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung ano yung texture ng dough na hinahanap natin bago natin ilagay yung ating fats or yung ating butter. Kapag ganito na yung texture ng ating dough, pwede na ito guys. Hindi na ako nag-add dito pa ng milk kaya hindi ko na siya inubos. Then nag-add na ako dito ng butter. Gusto ko kasi malambot yung ating dough para syempre malambot din yung ating tinapay. Then ayan, continue lang natin yung pag-mix natin. Dito guys, hindi ako gumamit ng mixer dito. Mano-mano natin siyang masahin ngayon. Para sa mga mommies diyan na wala din na mixer, puwede pa rin kayong gumawa nitong ganitong kalambot na tinapay guys. Minasa ko lang muna ito hanggang sa ma-absorb lang ng flour yung ating butter. Then after nito, ita-transfer lang natin siya dun sa ating baking mat or sa ating working area. Para mamasa natin siya ng maigi. Naglagay lang din ako dito ng konting oil dito sa ating mat para hindi dumikit yung ating dough at madali yung pagmasa natin. Tuloy lang natin yung pagmasa hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Dito guys, hindi naman kailangan na smooth talaga siya. Basta pagka na-stretch na siya at hindi na siya napupunit, pwede na yon. Minasa ko lang ito ng 12 minutes. Ayan, pero kung may mixer kayo guys, mas mabilis nyo mapakinis yung inyong dough. Pero ako ngayon, masa-masa lang ito. Mano-mano lang guys para ayan na, medyo masipag tayo magmasa ngayon kaya hindi ako gumamit ng mixer. Kung bread flour naman yung gagamitin niyo dito guys, ubusin niyo lang yung milk or kung kinakailangan niyo pa mag-add ng liquid, mag-add lang kayo guys kasi ang bread flour ay mataas ang protein content niya. So, mas malakas siya mag-absorb ng liquid. Kapag medyo dumidikit yung inyong dough, magdas lang kayo ng konting-konti lang na flour guys, huwag yung damihan. Ayan, i-maintain natin yung pagkalambot ng ating dough dito para malambot yung ating tinapay. After 7 minutes, medyo elastic na yung ating dough pero napupunit pa siya guys, kaya tinuloy ko pa yung pagmasa ko hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Ayan, after 12 minutes ko siyang minasa, ayan na window pane test natin ngayon kung kaya na natin siyang i-stretch na hindi siya napupunit. Ayan, pwede na ito guys. Nakikita niyo ba yung mga maliliit na bubbles guys dito sa ating dough? Ayun yung palatandaan na tama yung pagmasa natin ng ating dough. Ayan, naglagay lang ako ng konting oil dito sa ating mixing bowl. Ilagay na natin yung ating dough. Maglalagay din tayo ng konting oil sa ibabaw para hindi siya mag-dry. At tatakpan na natin ito ng cling wrap at paalsahan ito ng 45 to 50 minutes or hanggang sa mag-doble lang ng size yung ating dough. After 50 minutes, ito na yung ating dough. Ang ganda ng alsa niya guys. Kaya wala tayong nilagay ito na bread improver. I-punch lang natin ito para ma-release yung mga gases sa loob ng ating dough. Ipo-portion lang natin ito ngayon. Then dito guys, ayan ang timbang ng aking dough na ginawa dito ay 70 grams kada isa. Pagkatapos nating i-portion yung ating dough, bibilugin lang natin ito at siguraduhin natin na mahigpit yung pagkabilog natin para wala tayong ma-trap na air bubbles or hangin sa loob ng ating dough.
At kapagka nabilog na natin lahat, tatakpan natin ito ulit ng, cling wrap at i-rest natin siya ng, 10 minutes. After, 10 minutes, ayan, ifa-flatten lang natin yung ating dough, ayan, na parang oblong, then ifo-fold lang natin siya guys o iro-roll lang natin siya. Dapat mahigpit din yung pag-roll natin para maganda din yung texture niya sa loob, yung, loob ng ating tinapay. At pagkatapos nating i-roll or i-fold yung ating dough, i-roll lang natin siya ulit ng pahaba. Basta sundan niyo lang yung, procedure na nakikita niyo sa video or sa screen. Pagkatapos nating i-twist yung ating, dough, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating, baking pan. Naglagay lang ako dito ng, baking paper. Puwede na naman na hindi na kayo maglagay ng baking paper basta, i-grease niyo lang ng butter yung inyong, baking pan. Then uulitin na natin 'tong procedure na 'to dito sa ating natira pang mga dough. Tatakpan na natin ito ngayon ng, cling wrap, then paasahin na natin ito ng, 45 to 50 minutes ulit. Basta hanggang sa magdoble lang ng size yung inyong, dough guys, ayan puwede na yun. Kapagka mainit sa inyong area guys, ayan na mas mabilis, umasa yung inyong dough. So bawas lang kayo ng, proofing time niyo. Basta kapagka nakikita niyong, nagdoble na yung size ng inyong dough, puwede na yun guys, 'wag niyo na siyang i-overproof. Tatlong klase pala ng tinapay yung gagawin natin ngayon guys dito sa ating ginawang dough. Una yung, twisted milk bread, pangalawa yung twisted pandesyosa, pangatlo naman ay gagawa tayo ng, classic ensaymada. Itong dough natin guys ay, matatawag din natin ito na sweet dough kaya puwedeng-puwede ito sa ibang tinapay din. Ito na yung last na tinapay natin, yung classic ensaymada. Ganito lang din ako mag-roll. Depende na sa inyo guys kung meron kayong mas mabilis na kung saan kayo komportable ng, shape niyo ng inyong classic ensaymada. Puwede niyo rin itong lagyan ng, palaman para mas masarap yung inyong ensaymada. Pero sa'kin dito guys, sugar at saka butter lang yung nilagay ko dito. Then ayan, hindi na ako naglagay dito ng, baking paper, nag-grease lang ako ng butter. Then after 50 minutes, eto na siya guys, ayan dumoble na siya ng, volume yung ating, dough. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na na oven ng 180 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes or hanggang sa slightly brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. Huwag niyo siyang i-overbake guys kasi pangit siya tingnan kapagka sunog yung ibabaw ng ating, tinapay. Kapagka ganyan na siya guys, yan, slightly brown lang siya. Ayan, puwede na 'yan. Then, palalamigin lang natin ito ng konti. Then, bago pala natin siya palamigin guys, ayan, magba-brush lang tayo dito ng, softened butter para mas, malinamnam yung tinapay natin. Pagkatapos niyo siyang i-brush ng butter guys, ayan, puwede niyo na itong kainin. Masarap na ito guys. Puwede din kayo mag-sprinkle ng, sugar. Pero ako dito guys, tatlong klase yung, ginawa natin ngayon. Itong unang, ginawa natin, mix lang ako dito ng 1/4 cup na condensed milk tapos, 3 tablespoon ng, full cream milk. Ito yung, pang-sauce natin para ilagay natin sa ibabaw dito sa ating unang tinapay na twisted milk bread, ayan, iba-brush natin siya dito sa ibabaw guys. Masarap ito guys, hindi naman siya gano'n katamis guys kasi konti lang naman yung, nilagay natin na condensed milk, nag-brush lang naman tayo, hindi naman natin binuhos lahat then, nag-sprinkle ako dito ng powder milk. Talagang kung mahilig ka talaga sa milky or milk guys, ayan, magugustuhan mo itong klaseng tinapay na ito. Then dito naman sa ating isang, klaseng tinapay, ito naman yung, twisted pandesyosa natin. Ayan, nag-brush lang din ako ng butter, tapos sprinkle ako ng, sugar sa ibabaw. Ang sugar ay optional, puwede namang, wala din. Tapos naglagay na ako dito ng, cheese sa ibabaw. Ayan, ito yung pandesyosa natin. Kung ayaw niyo naman siyang gawing twisted, puwede niyo siyang gawing, yung bilog lang. Then ito naman yung classic esimada natin, spread lang ako ng butter din sa ibabaw, then, kinoat ko na siya ng, sugar. At siyempre hindi mawawala yung tikiman time, ito yung, pinaka-favorite part ko dito guys, yung titikman natin yung gawa natin. Una nating, titikman ngayon itong, twisted milk bread natin. Ayan, dahil, mahilig ako sa milk, ayan napapansin niyo naman guys kapagka gumagawa tayo ng tinapay talagang,
Hindi ako nagpapawala talaga ng powder milk. Isa din kasi nagpapalambot guys yung powder milk na nilalagay natin sa ating dough at nagpapalinamnam dito sa tinapay natin. Pero kung wala kayong powder milk, pwede naman pero iba talaga guys ang lasa ng tinapay natin kapag naglalagay tayo dito ng powder milk. Kahit anong brand naman guys, pwede. Yung sa Pinasa ko, ang ginagamit ko laging powder milk doon ay yung Birch Tree na full cream. Pero dito wala naman yung Birch Tree na brand kaya Nido full cream yung ginamit ko dito. Ayan, kitang-kita niyo naman guys, simula sa texture ng ating tinapay. Ayan, sobrang lambot niya. Ayan, magtitira ako nito guys ng kahit konti lang para i-check ko siya at kung ilang araw siyang tumatagal yung pagkalambot niya. Kung may bread flour kayo dyan sa inyong area guys, mas maganda kung bread flour yung gagamitin nyo dito guys para mas chewy at mas malambot yung inyong tinapay. Pinaka-favorite ko dito itong twisted milk bread at saka itong twisted pandesyosa. Ayan. Kung sa palambutan lang guys, ilalaban ko ito dun sa mga tinapay natin na nilagyan natin ng bread and fruber. Kita-kita nyo naman kung gaano siya kalambot. Ang i-check ko lang dito kung ilang araw yung tagal ng lambot niya. Update ko na lang kayo ulit guys. So ayan, hanggang sa muli. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Thank you for watching. Follow for more.